Kaya nga nung nakita ko, Diyos ko, si Claire Castro, may pinakitang document. Sabi ko, ba't nang pinakita? Tangina naman. Ang bobobo. Obvious naman talaga. Fake yun. May nakita ba kayo? Tanong ko lang ha, may nakita ba kayo sa wall ko na nag-post ako ng document ng mga ganon? Okay, ayan, itong si Dean Chase guys, sobrang nainis dito sa Malacanang, specifically itong si Auntie Claire Castro sa kanyang kabobohan raw, ha? Sabi ni Dean Chase. Ayan, mamaya pag-usapan natin yan kasi i-explain yan ni Dean Chase ang paliwanag ng Malacanang tungkol kay Auntie Claire Castro sa sabi pa nga nila fake yung police report na yon. Okay? Mamaya pag-usapan natin yan kasi meron pong mga mahalagang bagay na inexplain itong si Dean Chase at mga revelasyon. Okay? Mamaya abangan nyo yun. Pero bago natin pag-usapan yung kay Dean Chase, no, unahin muna natin ito na ang palasyo o itong Malacanang bukas raw sa suhestyon ng Office of the Vice President ni yan ang sabi ni Auntie Claire Castro. Magtataka ka ngayon bakit itong Malacanang biglang bumait dito kay VP Sara, di ba? Biglang bumait eh. Mamaya pag-usapan natin yan. Ito, pag-usapan rin natin itong ICC, wala parang formal na arrest warrant laban dito kay Senator Bato de la Rosa. Kasi kumakalat ngayon ang issue na ito raw si Senator Bato de la Rosa, no? Itong si E.S. Bersamin na posibleng maghain ng arrest warrant ang ICC kay Senator Bato de la Rosa. Usap-usapan na ang susunod na huhulihin nila ay si Bato de la Rosa. Di natin alam baka itong si Senator Bato ay dadalhin nila dito doon sa ICC. Ano bang, marami ang nagsabi, baka diversionary tactics na naman ito dahil dito sa pangyayari kay involvement ni issue tungkol kay FL Liza dito kay pagkamatay ni Paulo Tantoco. Okay? Diversionary tactics. May opinion si Bato de la Rosa dyan. Atin din diyang papanoorin kung ano ang reaction ni Bato de la Rosa dito. Okay? So, sa last part, yung kay Dean Chase ang ating re-reactionan. Okay? Pero guys, bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. So, eto. Unahin muna natin itong survey na ginawa ng Pahayag 2025 second quarter. Survey ito ng top government officials. Ano ang naging resulta nito? Eto lang naman. Ano ang nakasabi dito? Trust rating for top national government officials. Meaning to say, ito yung mapagkakatiwalaan. Sino ang top government official? Siyempre, presidente, vice-presidente, senate president, house speaker. Itong apat, di ba? Sila yung pinaka-highest na rank top national official. Ano ang rating nila? Okay? So, importante kasi na malalaman natin kung sino ang pinagkakatiwalaan ng taong bayan.
si Bongbong Marcos na ating presidente, tablado sila. Okay? Nagtay sila ni Cheese Escudero. 19% silang dalawa. 19 ha? Senate President Cheese Escudero sa Senado at itong si Bongbong Marcos sa Malacanang. 19%. Okay? Sa Kamara naman, sa House of Representatives naman, siya yung pinakamababa, itong si Martin Romualdez. Ano ka ngayon, Martin Romualdez, no? Kapag malalaman mo tong 10% ka lang, tatakbo pa kaya ka sa 2028? 10% ka na lang. Kahit anong ayuda na ginawa mo, kahit anong mga salot-salot mo dyan na para siyang presidente doon sa mga sundalo, 10% pa rin siya. Sobrang baba po ang percentage mo. Ang taong bayan nagsalita na, Martin Romualdez, na ayaw talaga sa iyo. Kahit anong gawin mo, Martin Romualdez, wala ka talagang future maging presidente. Kahit tatakbo ka bang vice president sa 2028, wala pa rin. Walang gusto sa iyo. Kayong dalawa ni Bongbong Marcos, mainiduro kayo sa 2028. Totoo yan. Ang tanong, sino kaya yung pambato nila sa 2028? Itong mga loyalista. Yan ang hindi ko pa alam eh. Ngayon, palakpakan. Palakpakan. Kasi, yung ating Vice President Inday Sara Duterte has the highest trust rating of all the government official, which is 33%. Ayan. So meaning to say, kahit hindi pa malapit yung election, pero kitang-kita mo naman ang hinanaing ng taong bayan na si VP Sara pa ang 33%, pinakamataas Partida pa yan sinisiraan pa yan pero siya pa rin ang mataas, di ba? 33%. Sinisiraan pa yan sinisiraan pa yan nila Walang pigil na siniraan ng House of Representatives, walang pigil na siniraan ng Malacanang ni Atty. Castro. Pero siya pa rin ang pinakamataas. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, the people have spoken. Ang mga ginagawa ngayon sa Administrasyong Marcos, hindi po satisfied ang taong bayan. Okay? Meaning to say, ang taong bayan, gusto ng si VP Sara ang maging presidente. Kung ako pa sa iyo, Marcos, no? Kung ako yung tatanungin, I would suggest na you step down, mag-resign ka na lang at si VP Sara ang ipalit natin. Yun ang yun ang suggestion ko dyan. Okay? So, good job po and congratulations Vice President Inday Sara Duterte. Heto, at dahil sa mga pangyayari, bakit itong palasyo o itong Malacanang ay biglang bumait kay VP Sara? Heto yung balita, panoorin ninyo. Welcome po kung ano man po ang suwestyon na makabuluhan, magandang suwestyon na magmumula sa OVP. Attorney Claire, ang Office of the Vice President, okay lang sila. Okay? Okay lang sila na wala kayo. Okay lang siya. Okay, move on. Sabi mo pa nga, Auntie Claire Castro, na wala kayong bakasyon-bakasyon, di ba? Trabaho lang kayo ng trabaho. Hindi po kailangan ng Office of the Vice President yung opisina ninyo. Sorry pasensya na. Kayo yung sabi mo, trabaho ng trabaho kayo sa Malacanang, Nagmamayabang trabaho kayo ng trabaho. Si VP Sara raw, sabi niya,
bakasyon ang bakasyon. Ang tanong, bakit mataas pa rin sa survey si VP Sara? Ang sakit, no? Masakit yan, Auntie Claire. Makita natin yung survey. Kahit anong paninira mo, kahit anong sabihin mong, kami dito, hindi kami nagbabakasyon. Ewan ko lang kay Vice President kung nagbabakasyon siya, ganun. Ang ending, sino ang mas malaking rating? VP Sara. Wala ka na, Claire. Kung ako pa sa iyo, Claire, no, yung courtesy resignation mo, mag-ano ka, resign ka na. Kahit tatanggapin pa ni kahit ayaw pang tatanggapin ni Bongbong Marcos yung resignation mo, mag-resign ka na lang. Kasi, ang hirap ng trabaho mo. Sabi ni Dean Chase, hindi biro yung trabaho mo. Kasi sabi ni Dean Chase, ay trabaho mo raw ay magsisinungaling. Patuloy. Hindi po ito tinatanggihan at hindi po sinasara ng Pangulo ang pintuan. Ay hindi, isasara nyo na. Auntie Claire, hindi ka... Ako pa sa'yo, Auntie Claire, isasara nyo na ang pintuan. Isara nyo ang pintuan. Hindi po kayo kailangan ng Office of the Vice President. Okay? Isara nyo. Ibalik nyo. Hindi namin kailangan ng tulong ninyo. Sabi si Presidente. Lahat po ng maaari ang suhestyon na makabuluhan ay tatanggapin po yan kung ito naman po ay makakatulong sa taong bayan. Naana naman tayo dyan sa pautot nyo na gagamitin nyo na naman ang taong bayan. Unahin nyo yung mga yung makabuluhan, yung na merong importansya na mga programa ninyo, unahin nyo yun. Ang hirap sa inyo, lagi kayong nakatutok sa politika, sa bongeros. Doon sila magaling. Itong administrasyon na ito, Bantag, Tebes, Atong Ang, Sabongeros, Duterte, war on drugs, 'di ba? Impeachment, ito ganyan magaling. Ganyan kagaling itong administrasyon na ito. Yun ang nalalaman ninyo. Pero ang taong bayan, gutom na gutom. Wala kayong pakialam. Tandaan po natin, mismo si Vice Presidente ang nagsabing siya daw po ay mayroong formula or alam para maipababa ang presyo ng bigas. Bakit naman? Bakit naman kayo tuturuan ni VP Sara sa formula ng 20? Magsikap kayo. Kayo yung presidente dyan. Magsikap kayo. Kayo yung nag-promise sa 20 pesos per kilo na bigas. Gawin nyo yun. Bakit nyo dadamay si VP Sara sa mga kalokohan ninyo? Pero ayaw niya pong i-share sa gobyerno. Ayaw niyang i-share ang idea because hindi nyo deserve. At sa administrasyon dahil ayaw niyang tulungan ang Pangulo. Ayaw niyang tulungan ang Pangulong Bongbong Marcos because why? The reason for that, Claire? Kayo yung nauna eh. Mas kinakampihan niya yung tambaluslos na malaki yung tiyan eh. Ginamit niya si VP Sara. Kung ikaw raw gagamitin ka. So, hindi po nanggagaling sa Pangulo o sa administrasyon. Wala. Araw-arawin nyo na si VP Sarang paninira, Claire. Araw-arawin nyo na. Administrasyon na ito ang pagharang sa kanyang mga gustong gawin para sa taong bayan. Unang-una po ay handa pong makinig ang Pangulo sa anumang kanyang suwestyon na may kabuluhan. Handang makinig? Totoo, handang makinig? Nakinig ba siya, si Presidente Bongbong Marcos? Nakinig ba siya nung nag-away sila ni Martin Romualdez? Nakinig ba siya ni VP Sara nung time na ginipit yung budget ng Office of the Vice President? Ginipit siya doon sa confidential funds? Nakinig ba ang Presidente? Wala. Nga. Utot mo, Auntie Claire. Patungkol naman po yata sa budget, hindi naman po humahadlang ang administrasyon na ito kung siya... Talagang hindi kayo umahadlang. Bakit pakikialaman ninyo? Trabaho yan ng House of Representatives. Ang trabaho ng Malacanang, ang executive,
ang trabaho nyo, suluhin nyo. Bakit naman siya mangingialam sa budget? Galing yan sa bibig mo ha. Meaning to say, may say pala ang Malacanang, ang executive. So pwede nyo palang diktahan ang House of Representatives na wag nyong bigyan ng malaking budget ang Office of the Vice President. Utot ninyo. Kayo-kayo rin sa panahon ni Tatay Digong, never. Sa panahon ni Tatay Digong, never yan nakikialam sa House of Representatives at sa Senado. Man po ay naghumihingi ng mas mataas na budget. Tandaan po natin, kahit po ang DBM, binigyan po siya at pinataas po ito sa original na or initial proposed budget nila for 2026. Binigyan pa po at in-increase sa 170 million. Inaprubahan po ito ng DBM at sa ngayon po ang proposed budget ng OVP ay from 733 million ay ginawa pong 903 million. Okay. Diba? Alam na alam nila. Hindi sa panahon ni Duterte, sasabihin, huwag niyong pakialaman yung budget ng Office of the Vice President. Magtrabaho tayo sa sarili natin, di ba? Okay, kung di po tayo nagkakamali, medyo malaki po kasi ang hiningi nila, ang proposed budget nila para sa taong 2025, parang 2.03 billion at ang nagkataon lang. Teka muna, baka mukhang fake news ka, Claire. Hindi po malaki. Kasi sa pagkakaalam ko, sinabi ni VP Sara kung ano man ang budget sa 2024, yun rin ang hihingiin nila sa 2025. Okay? Galing yan kay VP Sara. Hindi na sila mag-i-increase dahil alam naman ni VP Sara, hindi niyo papayagan eh. Bawasan nyo na lang. I-zero budget nyo na lang, Claire. Sabihin nyo kay sa amo mo, Claire, na ni Bongbong Marcos na sabihin ang Kamara na i-zero budget si VP Sara para lubos-lubusin na natin. Lubos-lubusin. Tapakan nyo niya si VP Sara. Lubusin nyo na. Sige. Tama po na hindi niya po ito na ipagtanggol na maayos sa House of Representatives. So, kung ano man po ang naging desisyon ng House of Representatives ng Congress, ay hindi na po ito saklaw ng Pangulo. Mas mabuti po siguro kung mas naisip Diba? Hugas kamay ka agad, pagkatapos ng po na mas malaking budget, bilang katulad ng isang estudyante, kung meron kayong thesis na gusto idepensa po nyo na maayos para po kayo mapagbigyan. Idepensa raw. Didepensa si VP Sara sa kanyang budget. Ang pinag-usapan, confidential funds. Utot nyo. Bulahin yun. Neck nyo. Okay, ito. Trending na si Senator Bato raw ang susunod na arestuhin ng ICC. Sila raw yung susunod na arestuhin. Eto, panoorin natin itong balita na ito. Play. Posible umanong maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court para kay Senator Bato de la Rosa. Ayon yan sa pasaring na pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na posible na raw arestuhin ang isang dating police chief nung panahon ng drug war. Para po sa detalye live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Mean, meron na bang reaksyon mula dyan itong si Senator Bato de la Rosa? Ruth, gusto lang daw i-divert ang atensyon ng publiko. Yan ang tingin ni Senator Bato de la Rosa doon sa pagbuhay sa isyu ng posibleng pagpapaaresto sa kanya ng International Criminal Court. Sa isa kasing panayam kay Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabi niyang posibleng maaresto ang isang senador na dating nagsilbing PNP chief noong panahon ng drug war sa panahon ni dating Pangulong Duterte kung maglalabas ng warrant of arrest ang ICC.
Ruth, sabi nga ni Senator Bato, lumang issue na ang tungkol sa aristuhan. Pero bakit daw binubuhay muli? Giit niya, tila nililihis lang daw ng palasyo ang atensyon ng publiko mula sa issue na nagdadawit kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco. Nang matanong naman si Bato kung totoo nga ba ang pinupukol na issue sa First Lady, sabi niya, hindi niya naman alam dahil hindi daw siya ang nag-iimbestiga dyan. Hirit pa niya, tanungin na lang daw ang Beverly Hills Police Department. Sa gayon, Alam niyo, sa totoo lang, tama si Bato. Kasi nung time na pumutok yung issue na yan, hinuli nila si Tatay Digong. Ngayon naman, na pumutok ulit, binalita ng foreign media, ngayon naman si Bato naman ang huhulihin nila. Nagtataka lang tayo nagtataka lang talaga tayo. Kasi they want to divert daw the issue. Gagawa sila ng malaking balita. For example, kung itong si Bato de la Rosa huhulihin, let us say, huhulihin na naman ito ni Torre. Tapos, ipapasakay doon sa eroplano si Bato. Tapos, dalhin doon sa Dahig. So, malaking issue yan. Malaking balita yan. Puputok talaga yan. So, mapagtakpa na naman itong issue ni First Lady Liza Araneta Marcos. Itong issue niya na patungkol dito sa kinaugnayan, involvement di umano dito sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. So, si Bato, alam na niya. Okay? Alam. Grabe. Alam niyo, sa totoo lang, no? Grabe ang pang diversionary tactics ng administrasyon na ito. Kung maging totoo yan. Bakit ang timing, swak na swak yung timing? Yan ang malaking tanong. Di ba? Di ba? Tingnan lang natin. wala naman daw impormasyon si Senator Bato kung maglalabas nga ng warrant laban sa kanya ang ICC. Pabiro ding sinabi ng senador na kung Imagine that one, ang ICC, wala nang jurisdiction sa Pilipinas pero easy lang sa kanila kung sinong gusto nilang hulihin dito sa Pilipinas. Bongbong Marcos, ito lang yung masasabi ko sa iyo kapag hindi ka na presidente ng Pilipinas, good luck na lang sa iyo. Ang dami mong nilabag na sa konstitusyon natin. nariyan na ang warrant sa kanilang daw niya haharapin. Ika nga niya, tatawid na lang daw siya sa tulay pag nagawa na ito. Pakinggan natin, Ruth, ang ilang bahagi ng pahayag ni Senator Bato de la Rosa. Diyan, gawin nila. Gawin na anong gusto nilang gawin. If they want to commit this mistake again, then go ahead. They can do that. Yung ginawa lang kay Pangulong Duterte ay napakalaking mistake yun. Ayaw mo na mahilig ang Di ba? Yung ginawa nila kay Tatay Digong, illegal yun. Sa mga expert na mga lawyers, illegal yung paghuli nila ni Tatay Digong. tao dyan sa Malacanang. Tapos, maulit na naman kay Bato. Ang kakapal ng mukha ninyo. Yan, gagawa ng panibagong issue, kahit na old issue na, rehashed issue, ay i-recycle nila para lang to divert the people's attention. Kasi, sa totoo lang guys, napahiya na sila dito sa nangyari kay F. Eliza. Napahiya na sila. Whether it's true or not, fake or hindi fake, pumutok na ang issue. Sirang-sira na sila dito. Ruth, natanong din natin si Senator Bato kanina, kung may mga paghahanda ba siya dyan sa posibleng ngang pagpapaaresto sa kanya ng ICC. Sabi ni Senator De La Rosa, ayaw niya niyang i-telegraph yung kanyang mga plano o kung may mga paghahanda ba siya. Pero natanong din siya, posible bang hindi niya harapin yung warrant, hindi siya magpaaresto, ayaw din daw niyang sagutin yung posibilidad kung siya ba ay magtatago o hindi. Ruth? Yan po ang Express Report. Ewan ko na lang anong gagawin ni Senator Bato Ayaw natin pangunahan yan. Pero my point na di ko lang alam kung utos ba ni Bongbong Marcos o utos ni
Bang bang! Bang bang! Ano na ako? Mukha yatang hindi na ako makakaiwas dito sa issue na ito. Gumawa ka ng paraan. Si Bato ang isunod. Patay tayo dyan. Okay, punta tayo sa next. Ang opinion, ang official na pahayag ng Malacanang patungkol kay Bato de la Rosa. Same issue. Meron na po bang communication yung ICC or Interpol about possible arrest ni ng mga co-accused ni former President Duterte? Sa ngayon, wala pa po tayo natatanggap na anumang communication. Kung meron na po. Sa ngayon, wala pa raw silang natatanggap. So maybe bukas, o bukas na bukas, o bukas na bukas na bukas na bukas, meron na silang matanggap. That's one way of inamin nila na meron silang communication sa ICC. Huling-huli ka, Claire. Akala ko ba, sabi ng presidenteng bangag, na wala ng jurisdiction ang ICC dito sa Pilipinas. Akala ko ba, itong si Rimulya, sabi niya, siya pa ang kakaladkad sa ICC kung nandito sa Pilipinas. Pero ngayon, nag-360 ang kanilang mga desisyon. Wala pa silang nakalap na impormasyon. Pero bukas, o bukas na bukas, o bukas na bukas na bukas na bukas, baka meron impormasyon na huli na si Bato. Kasi nagsalita ng ICC. Ang dami niyong nilabag sa konstitusyon natin. Ang soberenya natin. Ha? Pumayag kayo na ang isang mga dayuhan pupunta dito para manghuli at hindi nyo haharangin? What kind of government is this? Grabe! Ang warrant of arrest para sa mga co-perpetrators ni dating Pangulong Duterte. Ayan. Walang ibang lalabas sa bibig ni Auntie Claire Castro, Duterte. Kahit anong sabihin, Duterte. Oh, lahat ng mga tanong, kahit far out na yun, Duterte. O, para matapos na, ha, sabi pa nga ni, sino ba yun? Si Sas Rugando Sasot, para matapos na ang issue dyan kay Paulo Tantoco, sabi ni Sas Rugando, ang kasama ni Paulo Tantoco sa loob ng kanyang kwarto na sumisinghot ng polboron, si Duterte ang kasama. Ayan, para tapos. Para matapos na. Oh, yan ang sabi ni Sas Rugando sa kanyang post. Si Duterte na, ibintang nyo na kay Duterte yan para ubos ang panahon sa mag-speculate pa natin. I-Duterte na yan lahat. Lahat ng mga problema sa Pilipinas, si Duterte ang problema. Siya ang may kasalanan. Para matapos na lahat, di ba? Oh. Eto ngayon, si Dean Chase na isa sa mga informante sa nangyari sa Beverly Hills. Patungkol kay Paulo Tantoco, heto po, nagsalita na, nainis dito kay Auntie Claire Castro at sa Malacanang. Heto, panoorin natin. Dean Chase, pasok. Hello, magandang araw sa ating lahat. Pasensya na medyo masakit ang ulo ko kasi Clarissa, tang naman yan. Okay, may tanong ako. Clarissa, napinsan ng isang Castro na kidnapper at saka Net25. Saan nyo nakuha yung mga documents na pinapakita nyo at pinapacirculate nyo online? Ha? Saan nyo nakuha yan? Mga jutang journalist nyo. Saan nyo nakuha yan? Kasi parang sa tingin ko parang hindi nyo alam kung how to tell the difference between a real document and a fake document eh. Di ba Malacanang kayo? Aren't you supposed to have like a corporate forensic team? Wala, bobo silang lahat. Huwag ka nang umasa, Dean Chase. Mga BO ang lahat sa Malacanang. Able to do that?
asan papuntang mga namin taxes? Wala kayong team na ganyan to tell Yung taxes, napupunta po sa Beverly Hills. Ginasta doon. Baka lang ha. Yun naman talaga, official yun di ba? So doon yun ang tax, doon yun nag-promote sila ng Manila Film Festival. Nandun na punta yung tax natin. the difference between a fake document and a real one. What about you, Net25? Di ba kayo, major news outlet? Kasi binalita ng Net25 kanina Net25 or Bilyonaryo. Basta may binalita doon na yung meron daw silang na-research na official document ng mga kapulisan na hindi raw nilagay ang pangalan ni F.L. Liza doon at hindi po nilagay ang cause of death ni Paulo Tantoco. Okay? Hindi ko lang alam kung saan nakakalap ng Net25 yung impormasyon na yan. Kaya nagre-react ito ngayon si Dean Chase kasi siya ang may alam talaga sa simulat sa poll na hindi pa ito pumutok ngayon. Siya yung nagpakalat na sa mga pangyayari doon. Nung time March pa yun ipinakalat ni Dean Chase itong balita na ito How are you able to tell the difference between a fake document or not if you don't have these kind of teams? Kaya nga nung nakita ko, Diyos ko, si Claire Castro, may pinakitang document. Sabi ko, ba't nang pinakita? Tangina naman. Ang bobobo. Obvious naman talaga. Fake yun. May nakita ba kayo? Tanong ko lang may nakita ba kayo sa wall ko na nag-post ako ng document ng mga ganon? Bakit attach yun sa name ko? Bakit tinatanong ako na, huy, fake yung document na pinaano mo, nilalabas mo, may nilabas ba ako na document na ganon? Pasensya na, pinost ko talaga muna kasi uminom ako ng Advil kasi sumakit talaga ulo ko. Okay, so itong gagawin natin. Sige, i-compare natin ang legitimacy ng documents na meron ako versus sa mga documents na pinapa-circulate nila online. Ito na. Itong si Tanim fake documents, Claire Castro, Malacanang, at saka itong si Net25. Okay, so let me get things ready for you guys. Magsasalita lang ako tapos i-ready ko lang ang mga documents ko dito. Okay, so sa mga di nakakaalam kasi, ang trabaho ko dito sa Amerika, nasa Legal and Fraud Department ako. So, dito tinatapon sa akin lahat mga documents for verification and forensic verification as well. Naamoy ko kung anong document na peke at saka totoo. Unang glance ko lang sa document na tinitingnan ko, malalaman ko na agad kung peke o hindi. Okay? So, eto na. For soft legal copies kasi na natatanggap ko sa firm, this is how I check it if it's legit or not. So first of all, legal soft copy documents cannot be edited. Okay, dito sa Amerika. It is right protected. It is impossible to edit right protected documents here. Legal right protected documents. So kahit anong gawin mo dyan, hindi mo yun may edit kasi nga naka right protect. So like this one, eto, asan na yun? Papakita ko. Step. Eto. Okay. Try natin Ito kasi mangyayari, pag i-try mong i-edit ang documents na legal dito sa Amerika, naka right protect. Okay, sige. Ito. Edit. Ano to legit to na document to Okay, sige. Papakita ko lang sa inyo. Yan, seal na. So, edit natin. Tingnan nyo kung anong mangyayari kung edit natin. Yan, may lumabas na pop-up. Ito. Naka-right protect yan. Hindi mo yan ma-edit. Okay? Sige, balik natin. Reset. Ang ulo ko.
Actually, may point si Dean Chase dyan, ha? Now, knowing makakahanap talaga ng paraan ng mga tao to commit fraud, di ba? Kahit naka-right protect yan, what you would need to check, or the second thing that you would need to do, is to check the watermark or the magic watermark. Now, what is a magic watermark? Clarissa, na pinsan ng isang Castro na kidnapper, paki-google na lang, okay? Napaka-basic niyan sa corporate forensics, tang-ina. Bobo. Inis Basta na inis yun. na. Now, pag may nakita kayong magic watermark, ang document, what you would need to do is that you would need to print it out. Now, if the document doesn't have the magic watermark, okay, it means that the soft legal copy is legit. It is real. Okay? Now, what am I talking about? Papakita ko sa inyo. Asan yung tutang ina? Okay, ito na. Ito magic watermark, Okay, so this is the magic watermark. This is only visible in soft legal copy documents. Okay? Ayan, yan ang watermark. Sa documents nyo, may mga watermark ba? May nakita ba kayo, Net25 at Malacanang, may magic watermark ba? Di ba wala? Okay, that only tells one thing. Kaya nga tinatawag siyang magic watermark, it's because if you're going to print out a legal soft copy, it will disappear. That's one way of telling if it's legit or not. Pag i-print mo, walang watermark, it means that the soft copy that you have is legal and binding. Okay? Like this one, this is what I did. Nakita niyo yung watermark kanina, so this is the sample of the printout. It doesn't have the watermark. Do you see that? Walang watermark, di ba? It means that it's real. It's only visible in the soft copy. Bobo. Tapos, saan na yun? So naturally, pag na-print mo, tapos sumama yung watermark, it means that the soft copy that you have is fake. Kasi sumama ang watermark. Okay? Now, you would need to also check if the watermark is intact. Okay? Na katulad nito. Kasi if it's not intact, it means that they have found a way to break the right protect, of course, and had tampered the document. So every time you type a letter on a document that has a magic watermark, it degrades the watermark like this one. I'm gonna show you, okay? Ang bobobo. Okay, eto, galing to sa Net25. Ayan, Net25 yan galing yan sa inyo. May watermark ba? Di ba wala? Meron siya, pero it's heavily degraded. It means that this has been tampered with, the right protect has been broken, at may iniba. Nakita nyo yan? That's the trail of the watermark na na-degrade. So nawala ng watermark. Okay? So inedit yan. Ito ang tampered na document na pinost ng Net25. Kasi heavily degraded ang watermark. Again, the watermark is heavily degraded. It means that the right protect has been broken and the document has been tampered with. Malinaw yan Anong bobobo nyo? May point siya, may point siya. So now, tell me. Kasi this is technicalities Tampered or not tampered, ni-explain niya Net 25. How did you get that document? Where did you get that document from? Better question would probably be, from whom did you get that document from? At magkano bayad nila sa inyo para i-post yan? The document that you have posted on your page is obviously a tampered document. Do you even know the legal implications of this?
Ikakasira nyo to, Net 25. Nag-post kayo ng tampered document. Grabe. Mga major news outlets pa naman kayo. Aren't you supposed to have like a solid corporate forensic team that does this? Wala kayo niyan? Now, as what we've discussed earlier, okay, so basically, if it's a soft copy document, it will have the watermark. Pag ipiprint mo yung watermark, pag walang watermark, legit yan. Okay? Pag ipiprint mo, sumama ang watermark, it means that it is not a magic watermark and that the soft copy that you have is fake. Alright? And then, pag may nakita kayong mga anino ng watermark dyan, it means that the document has been tampered with and that the right protect has been broken. It's that simple. Now, let's go to the document that has been posted by Malacanang, by Auntie Claire. Now, as you can see, doon sa document niya, even though that it was on screen, it was presented as a hard copy. Hence, the page break. Hindi yun pink line, Clarissa. Page break yun. Diyos ko Lord. Okay, as what we discussed earlier, yun na, di ba? Now, kung yung document na yun, hinand in sa akin sa opisina for verification, hindi ko tatanggapin. Okay? Kasi, walang indentation at walang embossed watermark sa document and there's no legal seal right beside the signature. Hindi ko yung tatanggapin. Ganun lang yung kasimple. Okay? Now, di ko alam kung saan papunta yung mga taxes natin. Bakit puro mga bobo ang nandyan sa loob ng Malacanang? Ito ang team mo, bangag. Nagkadaloko-loko na ang Pilipinas nang umupo yung bangag dyan sa Malacanang. Isa lang namang hingi namin naming mga taong bayan. Gusto namin magpa-hair follicle test ka to know if you are sane to run a country. Hindi ka presidente sa chapel. Presidente ka sa bansa. Grabe. And what's aggravating about it is that alam ng buong Pilipino na gumagamit ka. Pero hindi sila nagagalit. Bakit konti lang kaming nagagalit nito? If you want to clear your name, hair follicle test. Uta. Okay, so yun po ang vlog ni Dean Chase na galit na nga siya, no? Actually, may point siya doon sa yung watermark na yun, no? Na kapag i-print mo, hindi sasama ang watermark. Kapag sasama ang watermark, that is being tampered already. So, meaning to say, sabi ni Dean Chase, yung pinost ng Net25, tampered yun. Okay? So, ayan, narinig nyo man kay Dean Chase ang explanation, kayong mga audience dito, no? Kayo nang humusga. Libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin dito at usap-usap tayo sa comment section, okay? Don't forget, i-like at saka i-share para kakalat ito sa taong bayan, no? And at the same time, guys, i-subscribe nyo na ito kasi libre lang po ang mag-subscribe, no? Para updated kayo sa ating mga balita, okay? So, ayan. Maraming salamat sa mga nanonood ngayon. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines. Bye-bye.